tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kaniya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Mga kapatid, ano po ang kahalagahan ng mapabilang sa mga anak ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi po sa talatang ating binasa, tayo'y mga anak ng Diyos at kung mga anak nga ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya napakahalaga po na tayo ay makabilang sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bakit po? Sapagkat ang kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, kinikilalang anak ng ating Panginoong Diyos. At kapag tayo ay kinikilalang anak ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay magtatamo ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Alin po yun? Yun po yung kaligtasan. Mga kapatid, yan po ang ating pag-aaral. Nawa ay naunawaan po ninyo. Meron po ba kayong katanungan, ka Hilda, ka Brenda? Sige po, manalangin po tayo. Tumayo po kayo. Panginoon po na aming Diyos, maraming salamat po sa iyo sapagkat mapayapa po kaming nakatapos ng aming pag-aaral. Nawa ang mga karunungang nagmumula po sa iyo, itanim mo po ng malalim sa aming puso't isipan. Ang lahat po ng ito ay magalang naming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo na amin pong tagapagligtas. Amen. Amen. Hindi niya pinapansin yung mga sinasabi. Pakiramdam ko ganun eh. Yung pala, tumatanim din pala sa isip niya yun. Yung palang nangyayari doon. O, nung huli na, sabi ganyan, o, ito nang huling ko, punta ko dito. Di, nagulat ako. Sabi po, wag niyong iwan yung kapatid ko. Pagtiyagaan niyo pa siya. Hindi, sabi niya, nakakaunawa na yan. Sabi niya, kaya lang ayaw niya lang tanggapin. Nagulat na lang ako nung isang araw nung dumating siya. Hilda? Hilda? Ate! Oh, ano? Kumusta? Kumusta ka na? Okay naman. Ikaw, kumusta yung trabaho? Eto, okay naman. Mabuti. Parang masayang-masaya ka, ate. Oo, Hilda, masayang-masaya talaga ako. Bakit? Ayun, gusto kong sabihin sa'yo na... Ayun nga, Iglesia ni Cristo na ako. Talaga? Nabautismohan na ako, Hilda. Totoo ba yan, ate? Salamat sa Diyos. Kwento mo naman. Ano nangyari? Paano nangyari? Kwento mo. Ayun, simula nung pumunta rito si Kabayani, napag-isip-isip ko na yun nga yung tamang relihiyon na dapat kong aniban. Nagsuri ako hanggang sa nagpasya na akong magpadoktrina. At ayun, sumapit. Kailan lang, tinanggap ko na yung banal na bautismo. Salamat naman sa Diyos, ate. Natutuwa ako nun. Kasi yung pala, siya na mismo ang pumupunta doon sa kapilya. Ayun, awa naman ng Diyos. Tapos pinapanalangin ko sila na sana matamnan sila yung aral ng Panginoon natin sa iglesia. Nagkaroon naman ng katuparan na nasa iglesia na sila ngayon. Marami talagang pagsubok na dumating sa amin. Dumarating yung pagkakataon na karamdam mo, hindi mo na kaya. Minsan sa sobrang bigat ng problema mo, hindi mo alam yung gagawin mo. Kaya lang palibasa nga nakatanim sa isip ko, tsaka sa puso ko na wala namang ibang makakatulong sa akin kundi ang Panginoong Diyos. Sa Kanya talaga kami laging lumalapit. Papanata kaming pamilya. Dinudulog namin yung mga problema namin. Tsaka talagang kahit sa kabila ng maraming mga pagsubok sa amin, hindi kami tumigil sa mga pagtupad namin. Lalo kaming nagtalaga sa aming mga tungkulin. At sinasabi ko nga sa mga anak ko, maging sa asawa ko, kami sa aming pamilya, panata. Tsaka talagang hinihiling namin sa Diyos na kung iluloobin niya pa na ibigay pa sa amin yung buhay namin, tsaka makatabid pa kami sa mga pagsubok. Talagang maglilingkod kami sa Kanya. Ano man yung dumating sa amin, kahit nagaano kabigat ng pagsubok na ibibigay niya sa amin, hindi pa rin kami alis pagiging Iglesia ni Cristo. Sapagkat alam namin, dito kami talaga magkakaroon ng kapayapaan at kaligtasan ng aming mga kaluluwa pagdating ng araw ng paghuhukom.
Kapatid na Hilda, ano po ang gusto nyong ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos? At ano po ang maipapangako nyo sa Kanya bilang pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan at kagandahang loob na ibinigay niya sa inyo? Napakarami pong dapat na ipagpasalamat talaga sa ating Panginoong Diyos. Unang-una nga po, pinahintulot niya na makaanib ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napakaswerte talaga ng isang tao na mapaanib sa loob ng Iglesia. Siyempre, sa dinami-dami ng tao sa mundong to, kasama ka sa maliligtas. Alam na alam mo na ang Iglesia ni Cristo, ito ang talagang kaparaanan para maligtas ang tao. Isa ako doon. Tapos naakay ko pa yung pamilya ko, yung mga kapatid ko, yung magulang ko, yung mga lola't lola ko. At marami pa ako naakay din ng mga kaibigan ko. May papangako ko sa Diyos na anuman ang sumapit sa aming buhay, anuman ang mangyari sa amin, hindi kami talaga hiwalay sa Iglesia ni Cristo. Anuman ang mga pagsubok pang darating, at dumating pa sa buhay namin. Marami na kaming napagdaanan, pero kitang-kita namin yung pagtulong ng Diyos. Hindi namin pwedeng talikuran ang pagsamba namin sa ating Panginoong Diyos. Yan ang isang napakahalagang bagay sa amin, sa aming pamilya, ang maglingkod at saka yung sumamba sa Kanya. Kapatid na Hilda, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin dito sa Landas ng Buhay na ibahagi ang inyo pong kasaysayan. Sa kasalukuyan ay nakatala si kapatid na Hilda Salenga sa lokal ng Golden City, distrito ng Cavite. Siya ay isang diakonesa sa nasabing lokal. Ang kanyang asawa naman ay isang diakono. Ang kanya namang kapatid na si kapatid na Brenda Akipel ay nakatala sa lokal ng Kawit, distrito ng Cavite. Sa kapatid ko, mahal na mahal kita. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng makakataon na makilala ang tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Very thankful ako sa God kasi hindi niya ako hinayaan doon na mag-worship sa images. That there's only true God, one God. There's only one Savior, the Jesus Christ. Tatalaga ako habang may buhay. Habang binibigyan pa niya ako ng lakas, doon ko na lang ilaan sa akin sa paglilingkod ko sa Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Yesu Cristo. Sa lokal ng Kawit din nakatala ang kanyang ina na si kapatid na Abelina Arroyo de la Cruz. Damang-dama ng kanilang buong sambahayan ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Nangahawak sila sa magagawa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Buo ang pananalig ni kapatid na Hilda Salenga na tinahak niya ang landas na maghahatid sa kanya sa kaligtasan. Nilakaran niya ito at naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sumayin niyong muli ang isa na namang edisyon ng programang Landas ng Buhay. Ang landas, tungo sa kaligtasan.